Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Reconnect and Evangelical Mission. Special po ang episode na ito na aming inihanda. Kaugnay po ng ika-10 anibersaryo ng CSD o ang Christian Society for the Deaf. At inaasahan po namin na ang gagawin nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay lubos na pakikinabangan, lalong-lalo na po ng mga kababayan nating hindi nakakarinig o silang nasa deaf community. Mga kaibigan, itinuturo po ng banal na kasulatan o Biblia na bilang mga nilalang ng ating Panginoong Diyos ay katutubong pananagutan nating mga tao na paglingkuran ang Panginoong Diyos. Masama po na iwasan o hindi isagawa ng tao ang sagutin niyang ito sapagkat ipagsusulit po niya ito o pananagutan niya sa ating Panginoong Diyos pagdating po ng araw ng paghukom. Subalit, mga kaibigan, sa pagsasagawa po ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, ay dapat masunod po ay ang kalooban ng Diyos na pinaglilingkuran at hindi po ang kagustuhan ng tao na naglilingkod. Kaya nga may mga kautusan at tuntuning inilagda ang ating Panginoong Diyos na dapat sundin ng mga maglilingkod sa Kanya. Ano po ang katunayan na mula pa noong una ay may mga tuntunin ng inilagda ang ating Panginoong Diyos para sundin ng tao? At mahalaga rin malaman ng lahat kung ano ang ginawa ng mga tao noon. Ganito ang ating mababasa sa Malakias 3:7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malinaw po sa binasa natin na noon pang una ay may mga tuntunin na ang ating Panginoong Diyos. At panahon pa ni na Adan at Eva ay ginawa na po nila ang kasalanan ng pagpapakaligaw at hindi pagtalima sa tuntuning ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Kung naalala pa ninyo mga kaibigan, doon sa halamanan ng Eden na pinaglagyan sa kanila o sa unang mag-asawa, ay nagbigay ang Diyos ng utos na huwag silang kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngunit nilabag o sinuway po ng unang mag-asawa ang utos na yun ng ating Panginoong Diyos. Ayaw po nila sa tuntuning inilagda ng Panginoong Diyos. Ang totoo, hindi sina Adan at Eva lang mga kaibigan, kundi ang sabi po ng Panginoong Diyos, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Kaya nananawagan ang Panginoong Diyos Kung napansin niyo sa binasa namin kanina, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Ngayon, sasabihin marahil po ng iba na baka noon lang ang pangyayaring yon. Iba na po ang naging pagtrato ng tao sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Lalo na po sa ating panahon na marami ng mga relihiyon at mga taong relihiyoso na may kani-kanyang paraan ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya itanong natin sa Biblia, ano po ba ang puna ng mga apostol sa paraan po ng pagsasagawa ng tao sa paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Ganito pong nakasulat sa Roma 10:2-3. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Mga kaibigan, pinatutunayan ni Apostol Pablo na talagang may mga taong nagsisikap na maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Maganda po ang motibo Nais na maglingkod sa ating Panginoong Diyos at sa biglang tingin ay mga taong relihiyoso. Ngunit alin po ang hindi maganda sapagkat hindi po tama kundi mali. Ayon kay Apostol Pablo, mali ang kanilang batayan. Ayaw nilang sundin ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang sinunod ay ang sarili po nilang pamamaraan. Hindi po sa Diyos naglilingkod kapag ganito, mga kaibigan, kundi sa sarili nila. Kung noon ay may mga gayong uri ng mga tao,
aba, meron din po ngayon nais na maglingkod at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kanilang pagsasagawa nito, sarili po nilang pamamaraan ang nasusunod at hindi po ang tuntunin at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahalagang malaman ng lahat kung ano po ba ang isa sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos na nais niyang isaalang-alang ng mga gustong maglingkod at sumamba sa Kanya. Ang sagot po ay narito sa Exodo 23 hanggang 5. Ang babasahin ko po ay isang Biblia na pinagtulungang isalin ng mga Katoliko at Protestante. Ito po ay mayroong Nehelobstat ni Jose Abriol at imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Dito po sa Exodo 23 hanggang 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Malinaw po ang mahigpit na pagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Ngunit mga mahal na kaibigan, tinitiyak po kung anong uring larawan o ribulto ang ipinagbabawal na gawin. Yan po ang mga larawan o ribulto na pagkatapos pong gawin ay niluluhuran, dinadalanginan at pinaglilingkuran o sinasamba. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po kasama sa ipinagbabawal ang larawan ng ating mga mahal sa buhay o kaibigan sapagkat hindi naman yon niluluhuran. Hindi po dinadalanginan at hindi po sinasamba. Yan ang tanong po natin, bakit ipinagbabawal ng Diyos na gumawa o magkaroon ng ang sinumang tao ng larawan o ribulto na dinadalanginan at sinasamba? Sapagkat para po sa tunay na Diyos, yan po ang katumbas ay pagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya na iisang tunay na Diyos. At ang gumagawa dito, mga kaibigan, ay nahuhulog po sa kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ayon po sa binasa natin kanina, ang sabi, ang Diyos ay mapanibughuin. Naninibugho po siya. Dahil sa halip na siya po ang sambahin, siya po ang paglingkuran, ang sinasamba po ng iba ay mga larawan at ribulto na ang tawag po ng Panginoong Diyos sa mga ganyan ay mga Diyos-Diyosan. Ano po ang babala ng Panginoong Diyos sa sinumang lumabag sa mahigpit na kabawalang ito? Ang sabi niya, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin. Alam natin, ang tinutukoy na kaparusahan sa mga sumasamba o lumuluhod sa larawan o sa mga Diyos-Diyosan ay ang kaparusahang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy na mababasa po ninyo sa inyong screen sa Apokalipsis 21:8. Kaya alamin natin mga mahal na kaibigan, meron nga bang relihiyon na bagamat sinasabi nilang sila raw ay naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoong Diyos, ngunit sila'y lumuluhod at naglilingkod sa larawan o ribulto? Ang babasahin po namin sa inyo ay isang aklat po ng Iglesia Katolika. Ang pamagat po nito ay Catechism of Christian Doctrine No. 3. Ito po ay may nihilobstat ni A.G. Casas at imprimatur ni Rufino J. Santos. Mababasa natin dito po sa pahina 94 hanggang 95. Ano ang santo? Ang santo sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan na ng iglesia upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga kaibigan, pinatutunayan po ng otoridad ng Iglesia Katolika na ang ginagawa po nilang pagsamba sa mga santo ay hindi lang ukol sa katauhan ng mga ito, kundi sumasaklaw din sa kanilang mga relikya
at mga larawan. Sa makatwid, sumasamba po sila sa larawan o imahen. Kaya itanong natin sa Biblia, anong halimbawa ng mga larawan o ribulto na niluluhuran, dinadalanginan at sinasamba ng mga taong Katoliko? Ang sagot po ay mababasa natin dito po sa Roma 1:23 at 25. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Malinaw po mga mahal na kaibigan, ang pahayag po ng Biblia na sa halip na ang Diyos ang paglingkuran at sambahin, sinasamba po ng mga tao ang larawan ng tao na may kasama pangang ibon, may kasamang hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang. At wag namang magagalit ang mga kaibigan po nating Katoliko, subalit ito po ay matatagpuan natin sa Iglesia Katolika. Meron po silang larawan na tinatawag po nilang San Pedro. Si San Pedro de Umano ay may kasama pong manok. At tandaan natin, ang manok ay nasa uring ibon. Meron din pong larawan na tinatawag po nilang San Roque. Aba, may kasamang aso. San Isidro, may kasamang baka o di kaya kalabaw. Yan ay mga hayop na may 4 na paa. Meron din po silang larawan na tinatawag pong La Purisima Concepcion. May kasamang ahas po yun. At Santa Marta, may kasamang buwaya, mga hayop na nasa uring gumagapang. Mga mahal na kaibigan, ayon po sa Biblia, anong uring relihiyon ang gumagamit po ng imahen o larawan o ribulto sa kanilang mga pagsamba? Kahit pa ito'y iniuukol nila sa ating Panginoong Diyos. Ang sagot po ay mababasa natin dito sa Isaias 41:29. Tingnan ninyo, silang lahat ay huwad, na uuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Ang mga imahin nila'y mga hangin lamang at kaguluhan. Ang sabi po ng Biblia, silang lahat ay huwad, na uuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Mga kaibigan, binasa natin ito hindi upang magalit o magdamdam sa atin ang sinuman, kundi upang maunawaan po ng lahat na hindi po maisasagawa ng tao ang paglilingkod na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos hanggat nananatili po siya sa relihiyon na gumagamit po ng mga imahen sa kanila pong pagsamba. Ang sabi po ng Biblia, tingnan ninyo, itama natin ang ating paningin o pananaw at talagang makikita natin na huwad o hindi tunay na relihiyon ang may mga imahen o larawan na niluluhuran. Wag sana pong magagalit sa ating sasabihin ang mga kinauukulan na ang gawaing iyan, mga mahal na kaibigan, ay batay lamang sa pamamaraan ng tao. At natupad po sa kanila ang sinabi po ng ating Panginoong Diyos, sa binasa natin kanina sa Malakias 3:7, na kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Pero mga mahal na kaibigan, wala na po bang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa mga nasa gawang pagsamba at pagluhod sa mga larawan at tribulto? Pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Gawa 17:29 hanggang 30. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot gayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na magagsisi silang lahat sa lahat ng dako. May pagkakataon pa po, mga mahal na kaibigan, ang dapat lamang pong gawin ng mga nasa gawang pagsamba o pagluhod pa sa mga larawat ribulto ay magsisi sila. At wag na po nilang gawin ang hindi nararapat. Isa na rito ang pagluhod o pagsamba sa mga larawan at ribulto.
Mga kaibigan, ang dapat pong sundin ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag po ang sariling gusto o sariling pamamaraan. Kapag ang ipipilit po ng tao ay ang kanyang kalooban, ang sarili niyang pamamaraan, hindi po niya magagawa ang paglilingkod na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Ang masisiyahan lang ay ang taong nagsasagawa nito, hindi po ang Diyos na pinag-uukulan niya ng paglilingkod. Mga kaibigan at mga sumusubaybay na kabilang sa deaf community, sa amin pong pagbabalik ay ipaglilingkod pa rin namin sa inyo ang isa pang malaganap na paniniwala at susuriin natin kung kasang-ayon ba ito ng itinuturo ng Biblia. Magbabalik po kami. The primary doctrine that I faithfully believe in was that faith alone is enough to be saved. I learned about the Church of Christ after watching the teaching of Brother Eduardo V. Manalo. The sign language interpreter is good. Whether in Tagalog or English, the sign language interpretation is very clear. Brother Eduardo V. Manalo is respectable. He is a good minister. The teaching is based on the Bible. I understood and respected it. I will obey the commandment and patiently continue to serve. Patience is needed, especially as a member of the Church of Christ. My husband and I decided to join the Church of Christ. We were guided by the sign language interpreter to learn the words of God written in the Bible. The teaching of Brother Eduardo V. Manalo and the ministers are the same based on the Bible. Good, perfect, coherent. What is being taught is exactly what is written in the Bible. It's really understandable because Brother Eduardo V. Manalo is prepared. The preaching of Brother Eduardo V. Manalo has a sign language interpretation. I am thankful that I understood the words of God taught to us in the Church of Christ. We are thankful, hoping that we can patiently continue worshiping and serving God in order to be saved. My former religion was Roman Catholic. My family liked being Catholic. Catholic priests taught us that Christ is God. We also have a rosary. We also have graven images that we worship. Back then, I didn't have a religion. I wasn't christened as a Catholic. No priest taught me either. I just stayed at home until I was introduced to Jehovah's Witnesses and be baptized. In Jehovah's Witnesses, I was taught about the Bible. But I didn't learn anything about God in that religion. I have a friend who invited me to join the Church of Christ. I saw that the chapel where they conduct worship is beautiful. I felt that I was safe there. Because of what I saw, I wanted to learn what the Church of Christ is. They gave me reading material about the church. I continued to examine the Church of Christ. Some members of the Christian Society for the Deaf asked me if I wanted to join them in the Church of Christ. I gladly accepted their invitation.
During Bible studies, I learned that the Father in heaven is the true God. It is my duty to worship the Father in heaven. In Catholicism, they worship graven images. That is wrong. While in the Church of Christ, we worship the Father who is the true God based on the Bible. What I learned in the Church of Christ is that there is a true God, the Father. When I received baptism in the Church of Christ, I became one of those who will be saved. I decided to join the Church of Christ because here, there is salvation. The CSD organization in the Church of Christ has given me happiness because of its activities. When I was baptized, I felt that I am saved. I felt very happy. I invite you to join the Church of Christ to learn about attaining salvation. I am proud to be a member of the Church of Christ. I am proud to be a member of the Church of Christ. Mga kaibigan at mga kaibigan nating nasa Deaf Community, welcome po muli sa palatuntunang ito. Mga kaibigan, napatunayan po natin sa unang bahagi ng ating pagtalakay na ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos dapat po nakasang-ayon sa kalooban at pamamaraan o tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Hindi dapat nakasalungat doon. Ang isa po sa hindi sangayon sa kalooban at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos ay ang pagsamba at paglilingkod na gumagamit pa ng mga larawan at imahen. Ngayon mga kaibigan, pinupuna po ng iba ang itinuturo po ng Iglesia ni Cristo. Bakit daw namin pinahihirap ang proseso ng kaligtasan? Gayong simple lang naman daw po. Ayon po sa kanila, maliraw ang aming ipinangangaral na kailangan pa ang gawa upang ang tao ay maligtas. Sapat na raw ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Halimbawa po, dito sa aklat na ang pamagat po ay ang pananampalataya nating mga protestante. Ito po'y isinulat ni Albert Sanders. Dito po sa pahina 17, ito po ang kanilang pahayag. Makapagtatamo ba tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Ang ating mabubuting gawa ay di makapagdudulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ni hindi tayo madadala ng mga ito sa isang matuwid na pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa ibang salita, tayo'y di inaaring ganap, di tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos, ang Ama, sa pamamagitan ng ating pagiging kaanib ng Iglesia, ni sa pagsunod sa mga tuntunin nito, ni ng kautusan ng Diyos. Hindi hinihintay ni Kristo na ang tao ay maging mabuti, ni gumawa muna ng gayon o ganitong gawaing relihiyoso bago niya aariing ganap. Para sa bagay na ito ay sapat ang kanilang pananampalataya. Mga kaibigan, ito po ay isa sa pangunahing aral ng mga relihiyong protestante at iba pang kilusang panrelihiyon. Aariing ganap o matatamo raw ng tao ang kaligtasan hindi raw sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi na raw kailangan yon, kundi sapat na raw ang kanilang pananampalataya. Mga kaibigan, salungat na naman po ito sa aral ng Biblia, kaya ito po'y masamang turo. Bakit po? Sapagkat ang magiging implikasyon ng sinasabi nilang hindi hinihintay ni Kristo ang tao na maging mabuti, sapat na ang kanilang pananampalataya. Lumalabas na kinukonsinti po ng Panginoong Hesukristo ang tao sa paggawa ng masama. At hinahayaan silang wag nang sumunod sa kanyang mga kautusan. Kaya alamin po natin sa Biblia, mga mahal na kaibigan, ano po ba ang isa sa mga aral ng Biblia na sinasalungat po ng turo na ang kaligtasan raw ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo at hindi na raw kailangan ang gawa? Ganito po ang sagot. Dito po sa Santiago 2:14. Mga kapatid, anong mapapala ng isang tao
Kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa, maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Tiyakan po ang pahayag na ito ng Biblia na kapag ang pananampalatayang taglay ng tao ay hindi po napatutunayan sa pamamagitan ng gawa o walang kalakip na gawa, kundi pananampalataya lamang, ay hindi siya maililigtas ng gayong uring pananampalataya. Kaya ang tanong natin at ang sasagot ay Biblia rin po, bakit ang pananampalataya lamang at walang gawa ay hindi po makapagliligtas sa tao? Alin po ba ang tuntunin ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya ang nalalabag nito? Ganito po ang nakasulat sa Santiago 2:24. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Ang sabi po ni Apostol Santiago, ibinibilang na matuwid. Sa ibang salin po ng Biblia, ang nakasulat ay inaaring ganap ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Ito po ang tamang aral, mga mahal na kaibigan. Kaya kapag sumasalungat dito, maling aral na po yun. Labag na yun sa tuntunin at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong, anong uring pananampalataya ang taglay ng mga nagsasabing sapat na raw ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi na raw po kailangan ang gawa o ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos? Ganito po ang ating mababasa sa 2 Timoteo 3:5. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Mga kaibigan, sa binasa po natin ay hayag na ang Panginoong Diyos ay galit sa pakunwari. Yun ang sumasampalataya di umano. Ngunit hindi naman pinatutunayan sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sila'y magkukunwang may pananampalataya. At ang mahigpit na tagubilin ng Panginoong Diyos, ang sabi niya, iwasan mo ang mga ganitong tao. Kaya, mga mahal na kaibigan, ano po ang dapat natiyakin ng sinumang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sa ano dapat nakasalig ang kanyang ginagawang pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ganito po ang sagot na mababasa natin sa 1 Samuel 12:24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dinidilihin nga ninyo kung gaanong kadakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Ang sabi po, mga mahal na kaibigan, maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan. Ang katotohanan tinutukoy ay ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Batay po sa 2 Samuel 7:28, mababasa po ninyo sa inyong screen, mga mahal na kaibigan. Kaya upang tanggapin po at pahalagahan ng ating Panginoong Diyos ang anumang pagsamba at paglilingkod ng tao sa Kanya, ay dapat po nakabatay sa Kanyang mga salita na siyang katotohanan o nakabatay sa Ebanghelyo. Dahil dito, mga mahal na kaibigan, madali lamang pong malaman kung ang ginagawang pagsamba at paglilingkod ng tao ay naaayon po sa kalooban ng Diyos. Aalamin lamang po natin ito kung ang paraan na kanilang isinasagawa ay yun din yung paraang itinuturo ng Ebanghelyo o ng banal na kasulatan. Kaya mahalagang itanong sa Biblia, mga mahal na kaibigan, ano po ba ang pangunahing katotohanang itinuturo ng Ebanghelyo na dapat sundin para masalig sa aral ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo ang gagawin ng tao na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ganito po ang sagot sa Juan 17:9. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Malinaw po na utos ng ating Panginoong Jesucristo na pumasok sa loob ng kawan.
Kaya yung mga naglilingkod na nakabatay po sa tuntunin at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay nasa loob ng isang kawan. Wala po sila sa iba't ibang denominasyon o pangkatin ng pananampalataya. Sapagkat kung doon nila isasagawa, hindi po nila maisasagawa ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Dapat po ay nasa loob ng iisang kawan. Kaya mahalagang itanong natin sa Biblia, alin po ba ang kawan na kinapapalooban ng mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Hesukristo at nakapagsasagawa na ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Dito po sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po kay Apostol Pablo, mga mahal na kaibigan, ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Ito rin po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, para matamo ng tao ang katubusan, kailangan po ng tao ang tunay na iglesia ni Kristo. Bakit naman kailangan pa ng tao ang katubusan? At dahil dito'y kailangan niyang umanib sa iglesia ni Kristo. Dito po sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ayon po sa ating binasa, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang maglilinis ng ating budhi o magpapatawad ng ating mga kasalanan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sa makatwid, kapag napatawad na ang ating kasalanan, sa pamamagitan po ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo, magagawa na po natin ang tamang paraan at makabuluhan na paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, mga mahal na kaibigan, kapag ang tao po ay hindi napatawad sa kasalanan dahil hindi naman tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o wala siya sa iglesia ni Kristo, sabihin man nating naglilingkod sa Panginoong Diyos, ngunit ang kanyang paglilingkod o pagrelihiyon ay hindi po naaayon sa tuntunin at paraan ng ating Panginoong Diyos. Gaano ito kasama? Hindi po makabuluhang paglilingkod ang kanyang isinasagawa at hindi po ito ikapagtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa kabilang dako, ano naman ang tinityak ng mga apostol tungkol sa mga taong napatawad na sa kasalanan dahil sa nagtamo po ng katubusan? Dito po sa Roma 5:8-9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, hindi po tayo ang may sabi nito, kundi si Apostol Pablo ang naninindigan na ang mga napawalang sala sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o napatawad na sa kasalanan ay tiyak na maliligtas sa poot ng ating Panginoong Diyos o sa kaparusahang walang hanggan pagdating po ng araw ng paghuhukom. At dahil sa pinatutunayan po ng Biblia na ang Iglesia ni Kristo ang tinubos at napawalang sala sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, dahil dito ang pag-anib po sa Iglesia ni Kristo ay ang pamamaraang itinuro ng ating Panginoong Diyos na dapat pong gawin ng tao. Sa loob po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal na kaibigan, magagawa po ng tao ang tamang paraan ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na kapag ito'y naitaguyod niya hanggang sa wakas, siya po ay nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ang pinakahangad po namin, mga kaibigan, maging ang mga nasa deaf community, na sana ang pagtalakay na ito ay maging gabay upang lalo pa ninyong suriin
ang mga aral na sinasampalatayanan naming mga Iglesia ni Cristo, sapagkat nais po namin na kayo po ay makasama namin sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa pagmamana ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan.